Ano ang mga requirements sa pag-transfer ng title kung bibili or magbebenta ka ng property? This is Arjun. Gawin nating simple. Una, original title. Transfer certificate of title kung lupa or bahay. At condominium certificate of title naman kapag condominium. Second, certified true copy of title. Ito ang official copy mula sa Registry of Deeds na ginagamit para ma-verify ang ownership details ng property. Third is the notarized deed of sale. Ito ang legal proof na naibenta na ang property at may agreement na ang buyer at seller. At fourth, ang receipts. Ito ang patunay ng bayad at legitimacy ng transaksyon. Acknowledgement receipt kung individual ang seller at invoice naman kung corporation ang seller. Next is tax declaration. Ito yung document mula sa assessor's office na naglalahad ng declared value ng property para sa tax computation. And of course, we have tax clearance. Ito yung proof na fully paid ang mga taxes ng property. Lastly, kailangan ng valid IDs ng buyer and seller at kailangan din ng tax identification number nila. Required ito para sa tax processing sa BIR ng title transfer. At may mga additional requirements din depende sa property type na bibilhin or bibenta mo. Dominium naman is kailangan ng certificate of management. Ito yung clearance mula sa condo admin na walang pending association dues ang unit. Kapag lote naman, Certificate of No Improvement, a document required by the BIR for selling or transferring vacant lot to certify na walang structure na nag-exist. Kapag yung property mo naman is located sa private subdivision, kailangan ng Certificate of Non-Delinquency. Ito ay galing sa Homeowners Association na nagsasabing updated ang association dues. Ngayon, kung ayaw mo ng hassle na lakarin ito sa BIR at Registry of Deeds, pwede ka mag-provide ng special power of attorney. Ito yung legal authorization kung may ibang tao na mag-aasikaso ng transfer sa ngalan ng owner. Follow me for more contents like this para malaman mo kung